Gumaganti si Trump at Israel matapos sirain ang bahagi ng estrukturang konektado sa pinakamalaking gas reserba sa mundo sa opensibang tumatama sa rehimen ng Iran kung saan ito pinakamasakit. Mahirap silang tamaan. Tinaman namin sila. Tinaman namin ang mga pasilidad ng conversion, ang mga siyentipiko at ang mga pabrika ng centrifuge. Naalis namin ang banta na yon, pero parang nag-aalis ka lang ng cancer sa katawan mo. Hindi ibig sabihin na hindi nababalik ang metastasis, pero sigurado na kung hindi ito aalisin, mamamatay ka. Ang mga impormasyong kumakalat ay nagsasabi ang Aslawya sa lalawigan ng Bukshe ay muling inilagay sa sentro ng presyur ng militar. Ang rehiyon ay tahanan ng espesyal na sunang pang-ekonomiya ng enerhiya ng Pars at mga pasilidad na konektado sa South Pars Field, ang higanteng gas field na pinaghahatian ng Qatar at mahalaga sa ekonomiya ng Iran. Matindi ang naging reaksyon ni Trump na natiling matatag ang Israel at lumantad si Netanyahu ng diretsahang sabihin na ang pag-atake sa Iran ay parang pagtanggal ng kanser sa katawan. Matindi ang mensaheng pampulitika. Walang negosasyon sa rehimeng gumagamit ng enerhiya, misil, dagat at milisya bilang panakot. Habang nagluluksa ang Iran, nagpapakita ng malalaking pulutong at sinusubukang magpakita ng kontrol, lantad pa rin ang kanilang mga estratehikong target. Anong tinamaan ni Trump? Bakit ganun kasakit ang tama sa South Pars? Ikukwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, man-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Inatake muli ng Estados Unidos ang Iran matapos ang panibagong pag-atake sa mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, tinarget ng kanilang mga bagong pag-atake ang estrukturang militar ng Iran, kabilang ang gamit ng Revolutionary Guard para gipitin ang mga barko at tangkaing kontrolin ang mga rutang pandagat. Dito pumapasok ang Aslawya bilang sensitibong punto. Ang lungsod sa Bushehr ay malapit sa energy center ng Iran. Ang South Pars ay hindi lang isang gas field, isa ito sa mga haligi ng ekonomiya ng rehimen. Diyan kilukuha ang kita, mga sangka para sa mga petrochemical, enerhiya para sa lokal na merkado at lakas para gumana ang makinarya ng Estado. Tinarget na ng RF Israel ang mga estrukturang konektado sa South Pars at Aslawya na nagpasimula ng mas matinding yugto ng digmaang pang-ekonomiya kontra Tehran. Sa praktika, hindi maaring umatake ang rehimen sa barko, base at kaalyado ng kanluran ng walang kapalit. May presyong babayaran sa sarili nilang bansa. Sa makabagong ulat tungkol kina Bocher at Aslawya, mas lumalaki ang presyon. Sinusubukan ng Iran kontrolin ng dagat pero nagiging target ang kanilang pinagkukunan ng enerhiya. Marahas na inihambing ni Netanyahu ang pag-atake sa Iran sa pagtanggal ng kanser, hindi bilang diplomatikong talumpati, kundi bilang lohika ng digmaan. Para sa kanya, ang rehimen ng Iran ay hindi lang basta malayong kalaban, kundi isang banta na kailangang alisin bago pa ito sumugod sa Israel, sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado. Tugma ito sa paninindigan ni Trump na itinuturing ang pag-iigting ng Iran bilang pang-uudyok na dapat sagutin na mas matinding tugon. Pinaigting din ni Trump ang kanyang pananalita nang sabihin niyang ang mga pag-atake ay magiging paghihigante para sa opensiba ng Iran laban sa mga barko. Ayon sa internasyonal na balita, sinabi niya na dudublehin ng Estados Unidos ang lakas ng bawat ganting atake laban sa Iran. Ang pahayag ay nililinaw ang lohika ng White House. Hindi pwedeng subukan ng Iran ang pasensya ng Amerika sa Hormuz at umasa lang sa diplomasya. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas sa Golpo. Inatake ng mga misil at drone ang mga target na may kaugnayan sa Estados Unidos sa Kuwait, Bahrain at Qatar. Sa Kuwait, na-intercept ng air defense ang mga balistikong misil, mga misil na cruise at mga drone. Nagdulot ng pinsala sa ari-arian ang debris at isang nasugatan pero nasa maayos na kalagayan. Ipinakita ng tugon ng Iran ang kanilang abot, ngunit ipinakita rin ng panganib na mahatak ng Tehran ang ibang bansa sa krisis na nag-ugat sa kanilang pagtatangkang kontrolin ang kipot. Ipinahayag ng Revolusyonaryong Gwardya na silang may kontrol sa Hormuz. Sinasabi ng rehimen na bumalik na ang trapiko sa dagat at makatatanggap ng matinding tugon ang anumang panlabas na panghihimasok. Ngunit, iba ang ipinapakita ng datos ng nabigasyon at ulat ng merkado. Hindi pa rin maayos ang trapiko, pinataas ng mga kumpanya ng siguro ang antas ng panganib, umalis ang ilang kumpanya at iniiwasan ng mga barko na maging target. Sabi ng Iran, ito raw ay kontrol.
Sa praktika, ito ay pang-inikil sa rutang, hindi pag-aari ng rehimen. Lumitaw ang Oman sa gitna ng alitang ito dahil sa estratehikong lokasyon at reputasyon nito bilang neutral. Sinisikap ni Kati makipag-usap sa lahat nang hindi pinuputol ang ugnayan sa kanino man. Kailangan ng Iran ang Oman para magmuhang diplomatiko ang kontrol nila sa Hormuz. Kailangan ng Estados Unidos ang Oman para mapanatiling malaya ang daanan at pigilan ng Tehran na gawing pagkakakitaan ng internasyonal na paglalayag. Isa itong maselang diplomasya, ngunit puno ng tensyon. Samantala, ang libing ni Ayatollah Ali Khamenei sa Mashhad ay naging isang malaking palabas para sa panloob na propaganda. Naglabas ang rehimen ng tao sa kalsada, nagluksa, gumamit ng relihiyosong simbolo at nagpadala ng mga fighter jet para bantayan ang impapawid sa ibabaw ng seremonya. Ang imaheng sinusubukang ipakita ng Tehran ay pagkakaisa, pero ibang ipinapakita ng sitwasyon. Inililibing ng bansa ang dating leader nito habang ang mga base, ruta, tulay, estrukturang militar at mga ekonomikong lugar ay patuloy na tinatarget. Pinalalawak ni Netanyahu ang kanyang mga alyansa. Binanggit niya ang India at nilinaw na naghahanap ang Israel ng mga bagong katuwang at mga bagong estratehikong ugnayan. Sa pandaigdigang eksena, bumubuo ako ng mga bagong alyansa at pinauunlad ang mga bagong ugnayan tulad ng ginagawa ko ngayon sa India. Okay, at dahil dito, naniniwala ako na ito ay lubos na kinakailangan para maging punong ministro ng Israel. Pero hindi ako ang magpapasya. Mahalaga ito dahil ang digmaan laban sa Iran ay hindi lang militar. Alam ng Israel na kailangan itong palawakin ang network nito ng mga sumusuporta para labanan ang rehimen na may mga kaalyado, milisya at presyur sa reyon. Pumasok ang India bilang makapangyariang bansang interesado sa enerhiya, seguridad sa dagat at teknolohiya. Para sa Israel, ang mas malapit na ugnayan sa New Delhi ay nagbubukas ng panibagong larangan ng impluensya laban sa alyansa ng Iran. Para kay Trump, ang mas malaking network ng kaalyado ay nakakatulton ihiwalay ang Tehran at pigilan ang rehimen. Ipinapakita rin ang digmaan ng halaga nito sa buhay sa Gaza. Si Mohammed al-Wahidi mula sa Komiteng Ehipsyo na nagbibigay ng makataong tulong ay napatay sa pag-atake ng Israel sa Sabra District, Gaza. Ilang sandali bago ang public na pagpapalabas ng laban ng Ehipto at Argentina sa World Cup. Sa loob ng ilang oras, daan-daang taga-Gaza ang nagtipon para gawin ang isang karaniwang bagay, manood ng laban ng Ehipto at Argentina sa World Cup. Pero ang lalaking nagpasimula nito ay napatay sa airstrike ng Israel bago magsimula ang laban. Si Mohammed al-Wahidi ang nagorganisa ng mga malaking screen para makapanood ng mga laban ng Ehipto sa World Cup ang mga pamilya sa Gaza. May iba pang namatay sa pag-atake. Sinabi ng Israel na ang target ay isang militante ng Hamas at hindi si al-Wahidi ang tunay na pakay. Pero nagdulot ito ng sakit, galit at dagdag na pressure kay Netanyahu sa gitna ng mas malawak na digmaan. Hindi binabago ng insidente sa Gaza ang pangunahing punto ng opensiba laban sa Iran. Pero dinaragdagan nito ang pampulitikang pressure sa Israel. Ginagamit ito ng mga kalaban para pahinain ang kwento ng Israel at ilihis ang atensyon mula sa pangunahing issue. Patuloy ginagamit ng rehimeng Iranian ang mga labanan sa rehiyon bilang panangga, pambarganya at pampalito. Ngayon, sina Trump at Israel ay sinusubukang pigilan ng Tehran na pumili ng lugar ng labanan mag-isa. Bukod pa sa lahat ng iyan, isa pang napakahalagang punto ay hindi ka Czech na hindi ka Austria na may F-35. Hindi ka Hindi ka Austria na may F-35. Mahalagang tandaan na hindi ka nandoon sa Europa kasama ng mga problemang kinakaharap nila. Pero ikaw ay isang bansa ng sinaunang mga tao na bumalik at muling itinayo ang iyong estado sa iyong lupang ninuno at hanggang ngayon ay patuloy ka pa ring binabantaan dahil sa Hamas at manahaman sa seguridad. Iran gusto pag-usapan ang paghihiganti, libing at laban habang ang Washington ay tumutukoy sa mga inataking barko at Israel naman ay sabanta sa kanilang pag-iral. Pinag-uusapan ng merkado ang panganib sa enerhiya. Binabanggit ng mga bansa sa Gulpo ang mga misilang dumadaan sa kanilang langit. Ang Oman ay tumatalakay sa pagmamamagitan. At ang South Pars, sa gitna ng lahat, ay lumilitaw bilang pinakasensitibong bahagi ng ekonomiyang Iranian. Gusto ng rehimen na gawing gintong sandata ang Hormuz. Tumugon sina Trump at Israel sa pamamagitan ng pagtutok sa estrukturang nagpapakain sa panggigipit na ito. Kapag ang pinakamalaking reserba ng gas sa mundo ay napunta sa sentro ng digmaan, hindi na lang ito tungkol sa teritoryo, kundi kung sino magkakaroon ng kapangyarihang kontroli ng enerhiya, paglalayag at takot sa gitnang silangan.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon at katotohanan. Malaki ang naitutulong ng inyong ambag sa aming pagpapatuloy.